punta na lang tayo sa ating paksa. Kapatid na Daniel, ano yung meron ka bang gist nung nakatapos nating Bible study nung Biyernes, kapatid na Daniel? O kapatid na Eli, noong nakaraan pong Huwebes na atin pong pag-aaral ng Bible study ay tinatalakay pa rin po ninyo yung mga katunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay umiral na bago po siya nagkatawang tao. At dito nga po ay ini-emphasize nyo din po yung nandoon sa 2:7 ng awit na ang Ama ang nanganak sa Kanya. At ito po ang dito ay pinapakita nga po yung sabi ninyo, yung essence of time na sinasabi, yung sa araw na ito ay ipinanganak kita para ma-realize po natin na meron pong panahon doon na involved. At kagaya po noong mga binanggit po ninyo, yung sinasabi doon sa Hebreo sa 1:3-5 na isang bagay po na siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, na walang duda na ang ating Panginoong Hesukristo ay nanaupo doon sa kanan ng Ama doon sa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang sinasabi po na nandoon at yung nakaupo sa kanan na siyang begotten of the Father. At ini-emphasize niyo po yung nandoon sa 3:16 ng unang Timoteo na yung person na binabanggit ni Paul dito ni Pablo kay Timoteo ay ang anak ng Diyos na sinasabi po na manifest in the flesh. Ayan po yung punto na God manifest without controversy. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. At ito po ay mga biblical fact na binanggit nyo tungkol dun sa kung papaanong yung flesh and blood cannot enter or inherit the kingdom of God. Binanggit nyo po yun dun sa 15:50-54. So meron pong pagbabago na magaganap bago pumasok doon sa kalangitan. At hindi mangyayari na tao nang ipinanganak, tao nang namatay, tao pa rin nung bumalik sa langit. Kagaya po ng mga publications na inilabas ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Pasugo. Dahil isang biblical fact yung sinasabi niyo po, yung 15:50-54 ng unang Korinto na nakasulat po doon sa Tagalog, kung ating babasahin, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ay binanggit din ninyo, pati na po yung mga punto doon sa 15:45 ng unang Korinto na ang nakasulat po doon, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya po ang ating Panginoon ay the Lord is that spirit that takes away the veil. Opo. Gusto kong i-emphasize doon sa punto na yon na ang huling Adam na siyang ang Panginoon Kristo ay naging espiritong nagbibigay buhay. Napaka-kontrang-kontra ng pasugo rito eh. Kasi pumanik daw sa langit si Kristo, tao. Tapos babalik ulit, tao pa rin. Sabi na nga, naging espiritu na nga nagbibigay buhay eh. Ito mga kapatid na iglesia ni Manalo, no? Wag lang kayo sanang magagalit. Nabulag kayo sa paniniwalang si Kristo tao eh. Pero yung salita na bumalik sa langit, tao, babalik tao pa uli. Basahin natin uli yun, kapatid na Daniel, sa Pasugo nila. Enero 1964, page 13. Ito po ang sinasabi nila. Tao rin ang kalagayan ng ating
Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi yan, labag yan sa labag na labag sa Biblia yan naging espiritu nga Kasi bakit naging espiritu? Kasi naman talagang original na espiritu siya Ipinanganak siya ng Ama Kaya, ang ipinanganak ng laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang sabi ng Biblia, di ba ang liwaliwanag niyan? Ang sabi ng Panginoon Kristo, pagka ang nanganak espiritu, espiritu yung ipinanganak. Sabi ng Ama, ipinanganak kita, sabi niya doon sa kanyang anak. Yung ba tinuturo ng mga iglesia ni Manalo na ministro na noong wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Ama na espiritu ang Kristo o yung kanyang anak. Na yung anak niya na yon, na kanyang anak, na ipinanganak niya, espiritu kagaya niya, later was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Itong God dito, hindi naman ang Ama ito Kasi ang Ama does not change. By principle that is written in the Bible, God does not mutate. God does not change. In Him there is no paralage. Sa Grego, paralage. Ang ibig sabihin nun, transmutation of phase or orbit, that is fickleness or variableness o pagbabago. Ang Diyos Ama hindi nagbabago. Sino ngayon ang tinutukoy ng Apostol Pablo na God was manifest in the flesh? Panginoon Kristo, nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi hindi naman siya tao espiritu siya Ipinanganak siya ng Amang espiritu. Kaya ang kalagayan niyang original, espiritu, kagaya ng Ama. On the principle na sinabi mismo ni Kristo, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang liwanag nun Ako lang talagang manghang-mangha ako sa pagkakapagpadilim ng dyablo sa mga utak ng mga ministro ni Manalo. Mula na kay Manalo hanggang sa kanyang kahuli-huli ang ministro na ayaw umunawa sa Biblia. May nanganak ang Diyos. Espiritu yung nanganak. By biblical principle, ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin. Yung espiritu na yon ay kung ano ang kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Ang Ama ay Diyos, yun din ang kalagayan ng anak. The same essence kasi galing siya sa Diyos. From the bosom of the Father. Ang sabi doon sa 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. Ito hindi binabasa ito ng Iglesia ni Manalo. Yung translation na the only begotten God, ang kaisa-isang bugtong na anak. Bugtong na anak ang sabi sa Tagalog. Pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God. Sa Greek po, sa mga matatandang manuscripts ang nakalagay dyan, monogenes theos o begotten God. Mono, ibig sabihin, kaisa-isa. No? Yung genes, pinanganak. Kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Monogenes theos. Ito ba pinag-ukulan ng pansin ng mga scholar daw ng Iglesia ni Manalo? O takot kayong basahin ng talatang ito? Mga miyembrong nakikinig sa akin, huwag kayong basta magalit. Kayo mismo magsuri. Humanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya ng Codex Sinaiticus, Vaticanus, Codex Washingtonianus, yung mga codices na sinasabing mga, ang tawag mga manuscripts.
sinulat ng kamay. Matatandang Biblia, wala pang imprenta. Buhay pa yan hanggang ngayon sa mundo na nasa mga library. Ang nakalagay dyan, ang Panginoong Kristo ay begotten God, monogenes Theos. Eh yan ba pinag-ukulan ng pansin? O you are totally blind or you are just totally neglecting it because you were blinded by the belief of Felix Manalo na si Kristo ay tao. He is God manifest in the flesh. Ang liwa-liwanag nun. He is God manifest in the flesh. Justified in the spirit. Seen of angels. Preached unto the Gentiles. Believed on in the world. Received up into glory. I beg your understanding. Ang unawa ninyo, huwag kayong magalit sa akin. Nakikita ko lang may ipinagkakait sa inyong katotohanan ang inyong relihiyon. Para maiwasang si Kristo ay hindi Diyos, tao lang, itinago ng lahat ng katotohanan ito. No? Maliwanag na maliwanag, hindi pinapaliwanag ito sa inyo. Kahit na yung mga talata, matatagpuan pa sa mga matatandang antigong mga kopya ng Biblia. Kaya yung sinasabi na yan sa pasugo, napakalaking kamalian yan. Tao rin daw ang kalagayan ni Kristo pagparito niya rito sa lupa. Kalokohan yan. Sinabi na ng mga apostol, inireveal na eh. Sabi niya, yung huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Bakit naging espiritu? Kasi dating espiritu yon, nahayag lang sa laman, nagkatawan tao. Nung matapos na misyon dito sa lupa, yung katawan tao niya ay pinalitan uli ng katawang espiritu. Kasi may dalawang katawan sa Biblia. Katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa langit. Napakaliwanag niyan eh. May katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit, 15:40 sa mga nag-aaral ng Biblia. Si Kristo nagkaroon ng katawang ukol sa lupa, pagkatapos bumalik doon sa katawang ukol sa langit. Kaya ang sabi sa Biblia, ang huling Adan naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi yan tao. Ngayon, yan ang ating pag-ukulan ng pansin, kapatid na Daniel. Ang sabi kasi ng mga iglesia ni Manalo at saka ng kanilang mga pasugo, na si Kristo nga ay tao. Bago ko iwan itong temang ito, gusto kong ma-emphasize sa inyo, mga talatang kailanman hindi kayang tutulan ng mga iglesia ni Manalo, na ang huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Sino ngayon yung babalik dito? Naging espiritu na pala yun. Nagkaroon na ng katawang ukol sa langit. No? Bumalik siya sa langit, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, naging espiritong nagbibigay buhay. Tapos ngayon, tao pa rin ang babalik. Ulitin natin yung pasugo, kapatid na Daniel. Ito po, tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Ninyo, hindi, yung salita na yon, hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Napakalaking kasinungalingan yan. Nagbago nga eh. Naging espiritong nagbibigay buhay. Ikakatwiran nyo dyan? Nasa Biblia yan. Hindi nagbabago kanyang kalagayan. Sino nagsabi sa'yo? Na nag-umpisa siya, tao. Pinanganak na tao, lumaking tao, tapos nabuhay na tao. Namatay, tao. Nabuhay na magulit, tao. Pumalik sa langit, tao pa rin. Yan ang nasa pasugo eh. At tao pa rin ang kalagayan pagbalik. Katarantaduhang aral yan. Mali yan sa Biblia.
Kasi naging espiritong nagbibigay buhay. Yung salitang naging, ay maliwanag na siya ay nagkaroon ng laman eh. Nagkaroon siya ng laman, mga kapatid. God was manifest in the flesh. Dito sa lupa, He was manifest in the flesh. But the person that was manifest in the flesh, according to the scriptures, is God. Ito kaya, yung mga Amerikano, yung mga ministro, nabulag nyo na rin. No? At yung mga ministro nyo, nasabi, nag-aral daw ng Grego, ayaw nyo na rin gamitin itong mga talatang ito. God was manifest in the flesh. No? Ito, kapatid na Daniel, no? Sa iglesia ni Manalo, pagka raw sinabi mo si Kristo'y Diyos, Antikristo ka. Pero ang totoo, binaluktot nila yung kahulugan nun. Pakihanap mo, technician, yung ating batayan dyan. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 4 ng unang Juan, versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang sa Diyos pala, kung magpahayag o mangaral, si Hesukristo ang wika, naparitong nasa laman. Yun pala ang talagang aral na sa Diyos. Na si Kristo naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman. Hindi naparitong tao. Paano naman paparitong tao? Meron bang tao sa outer space? Meron bang tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Kumuha siya ng sasakyang laman. Parang naparito nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse ba yun? Ang tindi ng katangahan ninyo. Biro mo, ang Espiritong sa Diyos, yung nagpapahayag na si Jesucristo, naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ba't nasa laman? Kasi Espiritu siya eh. No? Pinanganak ng Amang Espiritu. Kaya naparito siyang nasa laman. Mga kapatid. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas Antikristo ka. Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan, yung mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat, para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Hesukristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o na paritong tao. Napariritong nasa laman. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. 1:7 of 2 John. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng ng preposition in the flesh, no? Nasa laman. Nasa laman. Ano ang paliwanag ng iglesia ni Manalo rito? Tingnan nga natin ang kasinungalingan nila, ang pangbabaluktot sa Biblia. Pag nasa laman, kumbaga nasa kotse.
o nasa eroplano, hindi siya eroplano. Nasa eroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Ano ang paliwanag nila? Basahin natin ang kanilang Napasubo magazine. Ito po ang nasa May-June 1986, page 7 ng Pasugo. Ano namang Jesus ang itinuturo ng mga magdaraya? Sa ikalawang Juan 1:7 ay tinitiyak ang ganito, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ano ang ibig sabihin na si Kristo'y naparitong nasa laman? Naparitong may laman at may buto, tao, Lucas. Tingnan mong panloloko ito. Naparitong nasa laman, pinalitan, naparitong may laman. Ano ba namang tigas ng pagmumukha ninyo? Ang nasa Biblia, naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Ano ka ba? Naparito raw na may laman. Naparitong nasa laman. Kaya nga pinakita niya yung laman niya sa mga apostol eh. Tingnan niyo itong aking kamay, itong aking laman, itong aking kamay at ang aking paa. Ano? Hipuin ninyo ako, tingnan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa pinapalitan ng kalagayan niya. Nung mabuhay siyang maguli, ipinakita niya muna sa mga apostol na siya talaga ang nabuhay maguli. Yung nakilala nilang nasa laman, may katawang tao. Kaya para maniwala silang nabuhay siyang maguli, pinakikita niya mga butas ng pako sa kanyang paa at kamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siyang laman na may laman at buto. Pero noong siya'y apanhik na sa langit, napalitan yun gaya ng pinag-aralan natin. Napalitan yung kanyang katawang laman na yon ng katawang ukol sa langit o isang katawang espiritu. Ito ang simpleng-simpleng aral ng Diyos na hindi maintindihan. Kaya nga para madaya, mahilot. Ano ay kaibig sabihin ng naparitong nasa laman? Ang ibig kang sabihin nun, naparitong may laman. Iba yung naparitong nasa laman o nasa kotse kesa naparitong may kotse. Lalabas, dala-dala niya yung kotse. Meron siyang kotse. Pero hindi. Doon sa isang sentido, naparitong nasa kotse, yung kotse ang nagdala sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Pero naparitong may kotse, para bang lumalabas ang sentido, ay yung siya ang nagdala sa kotse. Nang nasa Biblia, yung understanding ng mga espiritong galing sa Diyos, siya'y naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Kasi kung naparito siyang may laman, saan galing yung laman niya nung maparito siya? Mali na sa logic. Pag sinabing naparitong nasa laman, may pinanggalingan, hindi dito sa mundo nag-umpisa. Kaya nga naparito eh. Bakit naparito? Ha? Kasi hindi dito siya nag-umpisa at yan ang tutuklasin natin ngayon, kapatid na Daniel. Yung salitang naparitong nasa laman. Bakit siya naparitong nasa laman? Saan ba siya galing? Eto ngayon mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Magbukas lang kayo ng isip, makikita nyo ang punto. Bakit sinasabi na ang anak ng Diyos naparitong nasa laman? Hindi naparitong may laman ha, naparitong nasa laman. Basahin natin kapatid na Daniel. Ang 6:38 ni Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit,
hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya pala naman naparito eh. Isinugo siya rito sa lupa, kaya naparito siya. Hindi naman siya nangahas lang na pumunta rito sa lupa na sa kanyang sarili. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Ba't siya bumaba? Ba't siya naparito? Kasi sinugo siya. Kaya, bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo. Ano ba kahulugan ng nagsugo? Galing siya sa langit, isinugo siya ng kanyang tatay, nung kanyang ama, na nanganak sa kanya. Bumaba akong mula sa langit. Hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Gaya ng sabi nung pasugo nyo na siya ay nag-umpisa lang umiral ng ipaglihi ni Maria sa salita ng anghel. Wala namang ganyan na siya ay nag-umpisa lang nung ipaglihi. Wala sa Biblia yan eh. Na nag-umpisa lang. Ang ipinaglilihi ni Maria yung katawan tao. Doon siya mananahan samantalang nangangaral siya sa mundo. Pero ang bumaba, hindi katawang tao na may laman, na naparitong may laman. Wala noon. Kasi nung naparito siya sa lupa, wala siyang daladalang laman. Wala siyang daladala kasi galing siya sa langit. Bumaba siya mula sa langit para partikular. Saan siya sa langit galing? Saan siya sa langit galing? Kasi nasa langit na malawak ang langit. Saan siya sa langit nang galing? 13 ng Juan. Pakinggan nyo mga kapatid, 3. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Yun, nanggaling pala siya sa Diyos. Hindi siya galing sa tiyan ni Maria. Yung bumaba sa lupa na parito, nanggaling sa Diyos. Saan sa Diyos nanggaling si Kristo? Sa bibig ba ng Diyos siya nanggaling? Gaya nung sinasabi nila, balak pa lang daw na salita. Saan siya nanggaling sa Diyos? Para partikular, 1:18 ng Juan. Pakinggan nyo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Originalmente, yung anak, bugtong na Diyos, nasa sinapupunan ng Ama yon. The only begotten God, ang sabi sa isang salin ng English, at sa salin ng Grego, monogenes theos. He was begotten of the Father. We must understand that the Father is a spirit, 4:24 of the book of John. And he who is begotten of the Spirit is a spirit, 3:6 of John. By biblical analysis, Christ came from the bosom of the Father and he was begotten of the Father. And that the Father expressly said, "Thou art my Son. This day have I begotten thee." Directly speaking, he came from the essence of the Father, from the bosom of the Father, from the being of the Father. He was begotten by the Father. It is supported by so many verses in the Bible. And when he was begotten, he is in the being of a spirit, because the Father who begot him is a spirit. He who is begotten of the Spirit is a spirit. So he is a spirit. Now, from being a spirit, being in the form of God,
from the very essence of the Father, because He came from the bosom of the Father, yun mismong being na yon, that very being, was sent by the Father on earth. That's why He is very, very much speaking of the truth when He said in the book of John 6:38, He said, I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. He came down from heaven. Hindi nyo ba ito binibigyan ng konsiderasyon, yung salita ni Kristo na totoo? Na siya'y bumabang mula sa langit. Saan siya sa langit nang galing? He came from the bosom of the Father. So He is a Spirit. That Spirit came down from heaven. And when He reached the earth, entering the world or the earth, ano nangyari? What happened? In the book of Hebrews chapter 10 verse 5. Wherefore, when He cometh into the world, He saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. There is a body on earth prepared by God, and that is the body that was conceived and born of Mary. The essence of the logic and the figures and the exactness of the word are well knitted together in the Bible. When He cometh into the world, because He did not come, He did not originate on this world, in this earth, no. He came down from heaven. I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Wherefore, when He cometh into the world, from the heavens, where He originated, when He cometh into the world, He said, Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Klaro na ang bumaba ay espiritu. Pagdating sa lupa, sabi ni Pablo, nang siya'y pumasok, pagpasok niya sa sanglibutan, sinasabi, yung salitang pagpasok sa sanlibutan, hindi siya galing sa sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hait at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya pala rito, dito sa lupa, mayroong nang nakahandang katawan, yun nga yung pinanganak ni Maria. Kaya maling sabihin na siya'y naparitong may laman. Mali! Hindi siya naparitong may laman. No? Kasi, pag sinabi mong naparitong may laman, nag-umpisa siya sa langit, lalabas may laman na siya sa langit pa lang. Marunong ba kayo ng logic, mga manalista? Iba yung napariritong nasa laman. Ibig sabihin, nung pumunta siya sa lupa, nasa laman siya, bakit siya nasa laman? Nung mangaral siya, kasi may nakahanda ng katawan dito sa lupa. Isang katawan ay sa akin na inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, sabi ni Pablo. Ang liwanag ng lohika pati ng katotohanan Galing siya sa langit, wala siyang laman. Pero pagpasok niya sa sanlibutan, may nakahanda ng katawan. Kaya nung pagpakilala siya sa sanlibutan, sabi ni Juan, dapat ang ipahayag mo na paririto siyang nasa laman. Ibig sabihin, meron siyang ginamit na katawang laman para mangaral. Na paririto siyang nasa laman. Yun ang espiritong galing sa Diyos. Hindi siya napariritong laman o tao, at hindi rin siya napariritong, gaya ng pinalitan sa pasugo, napariritong may laman. Pag sinabing napariritong may laman, mula sa pinanggalingan niya, may laman na siya. Imposible. Walang laman sa langit. Laman na laman na flesh na with blood, wala ron. Hindi nga makakapasok doon yung flesh and blood
Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. 51 of the book of 1 Corinthians. Kaya tama yung sinasabi ng mga apostol, walang kontradiksyon, na paririto siyang nasa laman. Bakit? Kasi galing siya sa langit, kaya nga ginagamit yung salitang naparirito. Hindi siya rito nag-umpisa. Bumaba akong mula sa langit. Sabi niya. At ang sabi ng 13, siya'y nanggaling sa Diyos. Sa anong paraan siya nanggaling sa Diyos? Nag-umpisa siya kasi sa sinapupunan ng Aman Diyos. Ipinanganak siya bago pa nilalangan sa libutan na pag-aralan na natin. Ngayon, kasama siya ng Ama, nung dumating ang panahon na kailangan na siyang suguin ng Ama para tubusin ang kasalanan ng tao, ay kumuha siya ng katawan tao na inihanda ng Diyos dito sa lupa. Siya'y espiritong nanggaling sa langit, nanahan sa katawang tao na pariritong nasa laman, nangaral, pagkatapos mangaral, babalik uli sa langit, siya'y naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya pagbalik niya rito, hindi siya tao. Saan mo mababasa? Ang babalik ay tao. Tao babalik. Pagkatanda-tanda na nun, 2,000 taon na mula nung pumanik sa langit eh. Ang tindi ng pagkakaligaw ng iba, no? Galing siya sa Diyos din siya paparoon. Yun ang original na pinanggalingan niya mula sa sinapupunan ng Ama. Pagkatapos, kailangan suguin siya sa mga huling araw, kaya mula sa langit, bumaba siya. Sabi niya, bumaba ako mula sa langit. At sabi rin ni Juan yun. Sabi ng salita, ang tagalangit sumasa ibabaw ng lahat. Ang nanggaling sa langit. Sabi ni Juan, na sumasa ibabaw ng lahat. Kaya sabi ni Juan, hindi man ako karapat dapat na magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Kasi, napakadakila niya. Sabi niya, sabi ni Juan, ang nanggaling sa langit sumasa ibabaw ng lahat. 3:31 ni Juan. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Kita mo? O tapos, tuloy mo sa 32, kapatid na Daniel. At kaniyang nakita at narinig at siyang pinatototohanan niya at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Tuloy. Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak na ang Diyos ay totoo. Tuloy. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Yon, maliwanag ang Panginoon Kristo nanggaling sa itaas, ang sabi ni Juan, ang nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat, galing nga talaga sa taas hindi galing sa tiyan ni Maria. Yung original, yung katawang tao galing sa tiyan ni Maria, pero yung tumahan doon sa katawang tao, na galing sa tiyan ni Maria, galing sa taas yun. Yung nanggagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa, tagalupa nga, kagaya ni Juan. No? At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Yung nanggaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Ukol sa langit ang sinasalita niya. Yung galing sa lupa, ukol sa lupa ang sinasalita niya, sabi ni Juan. Sino ba yung nanggaling sa itaas na ang sinasalita ay galing din sa langit? Ang Panginoon Kristo. Wala namang makakapagsalita sa lupa ng kung anumang nangyayari sa langit, kundi
yung isinugo ng Ama para magsalita ng mga bagay na maliwanag na maliwanag. Narinig ko sa Ama yung mga sinasabi ko. Narinig ko sa Ama. Di galing talaga siya doon. Maliwanag yun mga kababayan. Ewan ko lang bakit hindi magliwaliwanag sa mga mata ng mga taong nabulag talaga. Hindi talaga makikita ito. Ikalawang Korinto 4:4, kapatid na Daniel. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayun, ang liwanag. Pagkabulag ka, binulag ka ng demonyo, ng Diyos ng sanlibutan, binulag ka niya. Hindi talaga liliwanag sa isip mo ang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, who is the image of God. Siyang larawan ng Diyos, the image of God. Kaya maliwanag na siya ang image of God Kaya lang, hindi maiintindihan ito ng mga bulag na binulag ni Satanas. The glorious gospel of Christ, who is the image of God. Who is the image of God? Christ. And when God was talking in 1:26 of the book of Genesis, He said, "Let us make man after our image and likeness." Kaya ang maliwanag kausap ng paglalang ng tao si Kristo Paano naging tao yan Maniwala kayo mga kababayan. Sana itong aking gustong mapagtiagaang ito na sa tulong ng Panginoon Diyos, makapasok sa inyong kaisipan. Pag-isipan nyo rin. Mga ministro, sabagay may mga ministro na nakapag-isip Marami ng ministro ni Manalong naanib sa atin. At hindi basta ministro, ministrong tumagal ng 10 taon, 30 taon, 40 taon, kagaya ni Brother Romy Espanyol na naanib sa Iglesia ng Diyos, ministro ng Iglesia ni Manalo, at malapit pa sa mga Manalo yan Tingnan nyo, kahawig. Pakinggan nyo itong si kapatid na Romy Espanyol. Kaya ko lang siya pinapakita kasi patay na siya ngayon Hindi na siya pwedeng pagbantaan pa. Pero meron tayong mga ministro ni Manalo na naanib way back 1990s, 2000, bago kumalis sa Pilipinas. Meron nga nakiusap sa akin, Brother Eli, pagkaanib ko, nabalitaan nila, kinasuhan ako ng rape, sabi. Kinasuhan din siya ng rape. Kawawa naman ako pag nahuli ako, sabi niya. Hindi naman totoo yan, sabi niya. Aalis muna ako. Sige ka ako, bahala ka. Hindi naman kita ako po pwedeng mapigilan kung saan mo gustong pumunta. Ganon din yung isang ministro pa na hindi nagpapakilala kasi nga, alam nyo na, ibig ko sabihin, sabi nanganganib daw ang buhay nila. Natuklasan ko, talagang totoo palang nanganganib ang buhay nila. Kasi nung matiwalag yung nanay at mga kapatid, sabi nila sa internet, nanganganib ang aming buhay. Yan. Sabi ni Angel Manalo. Sabi rin nung si Kateni na asawa ni Ka-Erdi, nanganganib ang aming buhay. Kawawa naman. Kaya naawa ko dun sa mga kapatid na ministro. Merong mga taga-Maynila, merong taga-probinsya. Sabi ko, imbis na sana karangalan ng Diyos na maipakilala mo na naliwanagan sila, na si Kristo hindi tao, na si Manalo hindi anghel, hindi mo maipagmalaki sa media kasi nanganganib ang aming buhay.
Ayun ang sabi nila sa akin. Eh, bahala na kayong umuntindi kung ano ibig sabihin ng nanganganib ang buhay nila. No? Marami na akong naringgan yan na nanganganib ang buhay. Pero ayoko naman bigyan ng sariling interpretasyon. Bakit sinasabi nila na pag natiwalag sila, nanganganib ang kanilang buhay? Bahala na kayong unawa. Pero talagang ang dahilan lang bakit sila galit sa akin, itong issue tungkol kay Kristo at kay Manalo, na si Manalo'y anghel, ang tunay na iglesia ni Kristo. Tutol kasi ako ron hindi iglesia ni Kristo ang pangalang opisyal sa Biblia. Pagkatapos tutol ako na si Kristo'y tao. Dahil siya'y hindi talagang tao. Siya'y napariritong nasa laman. Nagkatawang tao lang siya. He was manifest in the flesh. Galing siya sa langit. Galing siya sa langit, mga kapatid. Isinugo siya ng Diyos Ama na mula sa umpisa pa ay kasama na siya ng Ama kasi ipinanganak siya, wala pang anumang bagay. Pagkatapos na ipanganak siya, ay dumating ang panahon sa mga huling araw, kailangan niyang isugo. Ang kahulugan ng isugo utusan sabi ni Kristo, nung utusan siya, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Sabi naman ni Juan, yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Sino yung nanggagaling sa langit na nagsasalita ng bagay na ukol sa langit? Ang anak, galing sa langit, sabi niya. Yung nanggagaling sa langit, sumasa ibabaw ng lahat. Ang sabi, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos doon sa 34. Si Kristo nga yun. Yung sinugo ng Diyos na nanggagaling sa langit. Hindi galing sa tiyan ni Maria yun. Ang galing sa tiyan ni Maria, yung katawang tao. Yan bang liwanag na yan? Sa bagay, talagang ganun, by saying the truth, the Lord Jesus Christ made more enemies than friends. Yun ang nangyari sa akin Nagipit ako sa Pilipinas dahil sa pagsasabi ko ng totoong ito na nasa Biblia. Na yung aral ni Manalo, napakalaking pagkakamali. Napakaraming taong nailigaw ng kabulagan ng aral na yan. Na ang Kristo, monogenes theos. Mga nakikinig ng pastor ni Manalo, tutulan nyo ito. Na ito nasa original na mga manuscripts na hanggang ngayon umiiral pa, buhay pa, 1,700 years old ang Codex Sinaiticus. Nakalagay, monogenes theos. Bugtong na Diyos. Kaisa-isang anak na bugtong na Diyos. Hindi bugtong na anak, kundi bugtong na Diyos. Sige, tutulan nyo yan. Hintayin natin. Tutulan niya, bugtong na Diyos si Kristo. Tapos yung 3:16, walang question doon. Nasa manuscription, God was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. Si Kristo yon, Diyos na nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. At yun din ang sinabi ni Juan. In the beginning was the Lord, was the Word, and the Word was with God. With God. Hindi balak. The Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. And the Word was manifest in the flesh. The Word was manifest in the flesh. God
manifest in the flesh. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sana mahikayat kayo ng aral ng Biblia na huwag kayo maniniwala si Kristo tao, pinanganak tao, nag-umpisa sa tiyan ni Maria. Hindi, nag-umpisa siya sa langit, sa tiyan ng Ama, in the bosom of the Father, sa sinapupunan ng Ama, doon siya nanggaling. Ipinanganak siya ng Ama bago nilalang ang lahat ng bagay. Pagkatapos, Espiritu siya. Tapos, kasama siya ng Ama sa lahat ng panahon. Pero nung dumating na ang katapusan ng panahon, 2,000 years ago, yung kasing katapusan ng panahon, nag-umpisa yon sa pagkapanganak ni Kristo. No? Basahin natin na sa Galacia, kapatid na Daniel, Kapitulo 4, ang sabi sa Galacia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Tuloy. Upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. Ayan, nung dumating yung katapusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tapos, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Alin ba yung ipinanganak ni Maria ng babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan? Alin ba yun? Yun ba mismo yung nanggaling sa langit? Basahin natin ng 9:4 ng Roma hanggang 5, kapatid na Daniel. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila, sa Israelita, mula ang Kristo ayon sa laman. Ayon. Yun pala yung kahulugan nung sinasabi rin ni Pablo sa Galacia, na nandumating na ang katapusan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kasi ang nasa ilalim ng kautusan, yung mga Israelite. Kaya sabi niya, pawang Israelita, sa kanila ang pagkukupkop, sa kanila ang mga tipan, sa kanila, etc., etc. Na sa kanila ang mga magulang, ang patriarka, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit ba nilagyan ni Pablo, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Kasi hindi nga siya laman eh. Ang kanyang pagmamanifest sa katawan tao, doon nag-umpisa sa Israelita. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kung yan ay talagang laman, ba't lalagyan pa nung sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Di alisin mo na, talaga naman laman eh. Kung talagang laman yun, hindi na kailangan sa kanila mula ang Kristo. Tama na lang yun. Pero ba't nilagyan ni Pablo, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman? Kasi alam ni Pablo, meron siyang pinanggalingan na hindi laman. Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Pero nung mangaral siya sa lupa, nagkatawan tao siya sa lahing Israelita. Kaya sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit? Kasi may pinanggalingan ang Kristo na hindi ayon sa laman. Yung kanyang espiritu na tumahan dun sa katawang laman, yon ay ipinanganak ng Diyos. Kaya pag pinagsama mo yon, yung espiritong ipinanganak ng Diyos at pinagsama mo yung laman na ipinanganak ni Maria, pag pinagsama mo yon, ang tawag doon anak ng Diyos. Ba't anak ng Diyos? Nakakahigit yung kapangyarihan na galing talaga sa Diyos yun eh. Kaya nga anak ng Diyos ang tawag eh.
nung ipinanganak ng isang babae, at hindi tao yun eh. Alam mo, kung titignan mong, if you are going to look carefully in the scriptures, hindi naman talagang tao yung buong essence nun. Kasi nga, meron doon sa katawan tao, meron doon na hindi tao, na espiritong galing sa Diyos. No? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 1, nang kausapin nung anghel si Maria sa Lucas. Basahin natin ito. Maglilihi ka, sabi niya, bababa sa'yo, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Pakilagay, at ang banal na bagay na ipanganganak, hindi sinabing tao no? Ay tatawaging anak ng Diyos. 1:34 ng Lucas, kapatid na Daniel. At sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Oh? Hindi naman diretso sinabing taon-tao eh. Ang banal na bagay na ipanganganak. Banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi basta taon-tao kagaya. Kasi hindi naman nakakakilala ng lalaki si Maria eh. Sabi niya sa anghel wala naman akong kilalang lalaki. Hindi naman ako napasiping kahit kanino sa lalaki. Kaya sabi ni anghel, bababa sa'yo ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Lililiman ka ng Espiritu Santo. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ba't tatawaging anak ng Diyos? Kasi doon sa ipanganganak ni Maria, doon papasok yung Espiritu na ipinanganak naman ng Ama bago pa nilalangan sa libutan. Napakaliwanag ng pangyayari. May dalawang pagkapanganak. Pinanganak siya sa Espiritu ng Ama. Espiritu siya. Ipinanganak sa laman yung kanyang katawang laman, ipinanganak ni Maria. Kaya nagkaroon siya ng katawang tao. Pero ang napag-ukulan ng pansin ng mga iglesia ni Manalo, yun lang katawang tao. Basta hindi na nila pag-uukulan ng pansin yung galing sa langit, galing sa Diyos, galing sa sinapupunan ng Diyos, na ang tawag sa Biblia, monogenes theos. Halinga, mga ministro ni Manalo, talakayin nyo nga ito. Alam ko, gagawin nyo dyan Sige, pag tinalakay nyo, sasagutin ko. Sasagutin ko yung sasabihin nyo. Bakit monogenes theos? Authentic na kasulatan yan. Ba't hindi nyo yan tinatouch? Na siya'y bugtong na Diyos. Ba't hindi nyo tinatouch yan? At meron pang isang dokumento na natuklasan, yung Bodmer Papyri, na nagsasabi, noon mismong nakasulat sa Juan, nakalagay doon sa Bodmer Papyri. The Bodmer Papyri are a group of 22 papyri discovered in Egypt in 1952. They are named after Martin Bodmer, who purchased them. The papyri contain segments of the Old and New Testaments, early Christian literature, Homer, and Menander. The oldest P66 dates back to 200 AD. Ang lapit-lapit nito kay Juan. Most of the papyri are kept in the Bibliotheca Bodmeriana in Colony, Switzerland, outside Geneva. At doon sa nakalagay sa Bodmer Papyri, nakalagay din po yung salitang monogenes theos, or the only begotten God. Yan. Kaya pinapatunayan ng maraming ebidensya
na si Kristo ay hindi gaya ng sinasabi nila na tao. Na para mapilipit lang, na paritong may laman. Nasa Biblia na parito, nasa laman. Nang mangaral siya sa lupa, nasa laman siya. Ibig sabihin, pumasok siya dun sa katawang tao na ipinaglihi ni Maria, yung espiritong nanggaling sa sinapupunan ng Ama, na ipinanganak niya bago pa lalangin ang sanlibutan, yon ang nanahan doon sa katawan tao. Pinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Kolosas, kapatid na Daniel. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayan, maliwanag, no? Nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos doon sa kahayagan sa laman. Ibig sabihin nun, yung manifestation in the flesh. Basahin natin ang English version ng talata, kapatid na Daniel, sa Revised Standard Version. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. In him, the whole fullness of deity, ang kabuuan ng pagka-Diyos, nananahan dun sa katawan. Nandun sa loob. Sa mga iba pang mga wikang pinagsalinan, sa Kastila, ganda ng pagkasalin, saka sa Portuges Porque en él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Doon sa korpo o sa kuwerpo, nandoon yung fullness of divinity o pagka-Diyos. Sa Grego po ang nakalagay ay theotes, divinity or Godhead, pagiging Diyos o yung the being of God, nandoon tumahan sa laman. Yan mga punto na bago ko iwan ang paksang ito tungkol sa ang Panginoon Kristo ay hindi talaga tao kagaya ng pinangangalandakan ng mga ministro ni Manalo. Pag-isipan nyo lagi, mga kapatid, pagbalik-balikan ninyo, mayroong pong dalawang being. Isang spirit being, yun po yung ipinanganak ng Ama. Kasi espiritu ang Ama, espiritu rin ang kanyang ipinanganak. Yung pinanganak niya bago pa nilalangan sa libutan. Tapos, nung dumating ang mga huling araw, isinugo niya na ang kanyang anak ay ipinanganak ng isang anak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Saan yun? Sa Israel nang galing yung kanyang being nasa laman. Sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit? Meron kasi siyang pinagmula na hindi ayon sa laman. Pero kung ayon sa laman, sa Israel nag-umpisa yun. Kaya Hudyo ang Panginoon Kristo Yan, pag-isip-isipan yan, makikita nyo ang katotohanan. Alam ko na ang salita ng Diyos is enlightening. Kaya lang, para ma-enlighten kayo, mag-meditate, mag-isip kayo tungkol dito, mga kababayan. Sapagkat, alam nyo, meron talagang nambubulag na demonyo. Binubulag ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya para wag sumilang sa kanila ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Siya ang kausap ng lalalang ng tao. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Yan, mga talatang yan, pag-isipan nyo, mga kababayan, at ako naniniwala na may espiritu ng Diyos na po pwedeng mag-guide sa mga nag-iisip, nagsusuri, gustong makakita ng katotohanan, at huwag maghabang panahon na lang At bukas po kung loloobin ng Diyos na sa ating pag-aaral,
papakita ko sa inyo na hindi pwedeng totoo ang Iglesia ni Cristo. Hindi pwede. Maraming dahilan para wag kayong maniwala na yan ay tunay na iglesia gaya ng kanilang sinasabi. At pangumbida nyo pati sa mga pastor para makita ng mga pastor na napagkaitan ng kalayaang mag-isip ang katotohanan. Meron po akong babasahin sa inyong mga talata sa Biblia na alam ko di tinuro ni Manalo at baka pati mga pastor niya hindi naintindihan yung mga talata na yun eh. Kasi nga, na-condition na sila eh, ang kanilang mga pag-iisip. Itong mga talatang ito na binabasa ko, kapatid na Iglesia ni Cristo, ito ba mga pinagtuunan ng pansin nung kayo'y nasa Iglesia ni Cristo? Pero ba tayo makakausap diyang Iglesia ni Cristo, kapatid na Daniel? Tignan po natin kung sino mga naka-online na mga dating Iglesia ni Cristo o mga Iglesia ni Cristong naka-tune in po sa atin ngayon. Kapatid na Luz, baka meron kang dyan, signal dyan na meron kang listahan, po, please. Opo, meron po, Brad Daniel. Si kapatid na Antonio Altejos, connected po siya. Sige po, kapatid na Antonio. Magandang gabi po, Brother Eli. Yung po mga napag-aralan po natin, yung po mga talata patungkol po sa kalagayan po ni Kristo, mula pa po sa simula, hindi ko po na talaga narinig. Kayo lang po ang nagtawid ng kaunawaan patungkol kay Kristo. Ngayon ko lang po naintindihan pasugo pala ay kahayagan ng pagnanako ni Felix Manalo ng mga salita ng Diyos. Ang pasugo po ay puno ng kontradiksyon at hindi ang Biblia na ipinagkait po sa amin dahil nga sa pinagbawal sa amin ng pagbabasa ng Biblia. Bagamat nalungkot po ako sa 37 years ko po sa kabila na inilagi na kaisipan ko sa mga maling aral, naggalak naman ngayon po ang pupuso ko, lalo pang espiritu ko sa unawang na itawid ninyo sa aming mga dating INC. Salamat sa Diyos sa pagtawag sa amin. Ngayon kami mga ex-INC ay hindi na bulag. Sa kaunawaan, salamat po sa Diyos sa isang tapat na katulad ninyo. Brother Eli. Salamat sa iyo, kapatid na Antonio. Yan si kapatid na Antonio. Di ba ikaw yung dumudurog sa pagkatao ko, sabi mo, nung nasa Opo. Iglesia ka ni Cristo? Opo. Salamat pa sa Diyos at naunawaan ko na po ngayon. Salamat ng marami sa Diyos, nakakagalak ng kalooban. Ang dalangin ko, sana manatili kayo sa tamang pagkakilala sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa tunay na iglesia, at sa aral na alam ko mas marami ka nang natutunan ngayon, kapatid na Antonio. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Sis Luz, meron pa? Opo, si kapatid na Cesar Adamos. Nasa linya rin po siya. Sige po, Brad Cesar. Magandang gabi po mga kapatid, Brad Eli. Alam po ninyo itong sa sitas na tao si Kristo, ang talagang ang binabasa po sa amin yan lagi, yung nakalagay si Maria kasi sabi, ano ang dinadala ni Maria? Siya'y nagdadalang tao. Yan. Yan po ang isang binabasa. Tapos, Juan 8:40, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Yan po ang laging sinasabi sa amin. At saka yung mga nababasa na anak ng tao. Yan, yung mga binabasa minsan na sitas na gano'n. Pero ito po, Brad Eli, katulad nga nito, ang hirap po talaga kasi nakondisyon na yung utak na hanggang doon lamang. Itong, ang anilino po nitong mga katulad itong napariritong nasa laman. Napakaliwanag. Hindi naparitong nasa laman. Si Brad Eli, kaya nga po ang ginawa ng mga
ministro ang ginawa nila. Siniraan na lang kayo ng siniraan sa mga kapatid. Kaya ngayon, ang mga napakahirap pong mag-imbita ngayon ng mga INC. Ang totoo nga ho niyan, katulad dito lang sa akin, meron akong anak na nung mag-COVID, nagpunta rito sa akin dahil nag-abroad yung asawa, yung apo ko nandito. Pagdating ng ganito, hindi mo maanyayahan. Minsan nga, masakit sa kalooban kasi nga, ano na sila, na brainwash. Ako mismo, Brother Eli, bakit ako natatakan noon na naniniwala ako na si Kristo ay tao? Ipinaglalaban ko pa ng debate nung high school ako. Kasi po, mula pa sa pagkabata namin, may pagsamba ng kabataan, ano po ang ginagawa sa amin? Nagagalit nga ako nung pag sinasabi ni brainwash kami, pero mga dati kong kasama dyan, ganito ang ginagawa sa amin noon. Sa pagsamba ng kabataan, sasabihin ng guro sa pagsamba ng kabataan, ang teksto ay question and answer, pero siya rin lang ang nagtatanong, siya rin ang sumasagot, sumusunod lang kami. Para bang brainwashing talaga ang dating na hindi mo naman namamalayan dahil bata ka. Nagagalit ka pa nga dahil sabi mo may sarili kang isip. Pero sa si Kristo? Tao. Yan. Sino ang kanyang ina? Si Maria. Sino ang sugo sa huling araw? Ganyan po, Brother Eli, ang style. Sa mga bata pa lang yan. Ngayon, habang tumatanda ka naman, ang iniuutos din, laging gano'n, ang tinuturo din, lagi pong gano'n na ano ang kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ngayon, Brother Eli, ako ang talagang concern, paano maaakay itong mga ito na makapakinig sa inyo Kasi sigurado, Brother Eli, sigurado ko, pag nakapakinig po sa inyo ang mga iglesia ni Kristo, sigurado po mamamangha sila Meron palang mga talatang ganito. ang diliwanag na bumaba akong galing sa langit, nasa espiritu. Brother Eli, talagang hindi ko nga malaman kasi kung paano may share. Ang magagawa lang talaga mag-anyaya, pero talagang naka-brainwash na sila sa ganun Bakit? Kasi nga po, ang ginawa nga sa kanila, actually, sa totoo lang, Brother Eli, ang aral talagang nakapagpatibay dyan. Yung sila lamang ang maliligtas. Kaya, once na nagbigay ka ng ibang mga talata sa Biblia, parang hindi na ikaliligtas Parang hindi na. Samantalang, itinuro rin naman nila na Biblia lang ang dapat na maging saligan. Pero ngayon, kagaya nga na sinabi ninyo, talagang pinipili na lang nila. Napakaganda po nito. Kaya nga sa akin noon, Brother Eli, kasi napakahirap talaga silang kumbinsihin na manood, makinig sa inyo dahil sa sobrang ginawang paninira sa inyong Brother. Katulad nga sa kapatid na alam niya kung paano pinagagawa niya. Kapatid na Cesar, magtuloy pa rin kayo ng pag-aanyaya kahit na ayaw nila. Anyayahan natin, magawa natin yung ating patungkulan sa mahalin pati ang ating mga kaaway, no? Ako naniniwala yun ang kapatid na yun, si kapatid na Antonio, kasama ako sa dumudurog sa pagkatao mo. Ito mo, sa himala ng Diyos, si Pablo, mag-uusig ng iglesia Pero naanib siya sa iglesia ng Diyos, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin matatawaran ng magagawa nun, kapatid na Cesar. Ako naniniwala na pag naipapansin natin yung mga talata na kailanman di binasa sa kanila. Kaya paghandaan mo, magbukas kung loloobin, kapatid na Cesar, papakita ko sa inyo mga ebidensya na kahit kailan hindi pwedeng maging totoo ang iglesia ni Manalo. Dahil sa aral nila, na mismo yung aral nila, nagka-kontra-kontra ng napakatinding kontra. Mabulgar yan sa mga tao, mag-umpisa bukas. Hindi ang layo natin ay manira. Ang layo natin ay maghayag ng totoo na pilit na itinatago at ninanakaw ng mga pastor sa mga tao. Yung katotohanan, ninanakaw. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa.
ang pagkatatag ng Iglesia ni Manalo, hindi 1914. Yan bang katotohanan na yan? Isasabihin ba ni Manalo yan? Hindi. Pero magpapakita ako sa inyo ng mga ebidensya. Hindi 1914 nag-umpisa yan para sabihin natupad ka kagaya ng pagkatuparan ng hula na nagkagera ng 1914. Kaya 1914 eksakto natatag ang Iglesia ni Manalo, July 27. Ayun. Pati yung petsa, nakakahikayat yun eh. July 27, narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. July din ng 27 ang unang digmaan pandaigdig. Kaya tamang-tama sa hula. Mga panatiko sa Iglesia ni Cristo. No? Makinig kayo bukas. Papakita ko sa inyo ang mga kasinungalingan at ang mga katotohanan na naipagkait sa inyo at ang mga kasinungalingang ipinaniwala sa inyo ng Iglesia ni Manalo. Yan ang ating pag-aaralan bukas. Salamat kapatid na Cesar. Kapatid na Josel, nag-aanyaya ba kayo dyan sa Amerika? Total naka-lockdown naman eh. Opo, awa ng Diyos kapatid na Eli. Marami din po tayong naka-live na naka-tune in. Kahit nga po madaling araw sa amin itong Bible exposition. Pero within the day po, yun namang hindi naka-tune in po ng live ay nanonood po after po nito kasi recorded po ito. Susundan po nila ito within the day po, Brad Eli. Kaya bago kayo magdugtong uli ng panibago bukas kung loloobin, natalakay na rin po sa kanila, napanood po nila yung episode. Meron na rin mga naanib na iglesia ni Manalo dyan sa North America, kapatid na Josel. Opo naman, kapatid Eli, dito lang po sa Las Vegas, meron din po kailan lang din po. At ngayon po, ganyan din, may mga nagpapadoktrina, mga INC. Nakakatuwa po, kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon sila lalong nagiging interesado po sa atin. Sa banda ni kapatid na Sani, sa may banda ng Europa, kapatid na Sani. Kapatid Eli, actually po, nung nagkaroon po tayo ng lockdown, never pa po tayo nagkaroon ng bisita sa mga Bible exposition at Bible study natin na ganito karami. Dati po, napakahirap po mangumbida talaga sa Europe ng mga dadalo sa mga pagkakatipon, sa Bible exposition. Ngayon po, pagka ganitong may Bible study tayo, 380 something, marami po never pa pong nangyari sa history po ng Europe na nakapag-invite kami ng mga bisita na ganun po karami, kapatid na Eli. At may mga kapatid na rin tayo na dating iglesia ni Manalo, meron pa nga nagmanggagawa na nandiyan kasama natin sa farm si kapatid na Renato, tawag namin si Ka Angel. Iskan po siya ng iglesia ni Manalo. Ngayon po, nandiyan kasama na po natin. Sa ganda po nito mga pinapaliwanag nyo, napakalilinaw naman na kung mag-iisip lang yung mga taong nakikinig, itong mga iglesia ni Manalo na ito, magigising po talaga sa katotohanan. Kaya lang, pagka binulag na talaga ng Diablo, sana maliwanagan pa. Kaya nga po ako hindi umanid dyan dahil sa paniniwala nilang si Kristo ay tao. Dahil nang dumalo po ako dyan, yan po ang kanilang itinuturo. Hindi ko po matanggap na si Kristo ay tao. Kaya di po ako umanid dyan sa iglesia ni Manalo na yan. Salamat sa Diyos at ganito napapaliwanag niyo po ng maayos, kapatid na Eli. Napakaganda at napakalinaw na pag di mo na lang naintindihan, palagay ko hindi ka na lang nag-iisip. Ayun po, kapatid na Eli. Parang, alam mo yung hindi nag-iisip, brainwash yun, Brad Sani. No? Ikaw, kapatid na Rodel, sa mga alam mong mga nasa Pilipinas, kapatid na Rodel, meron namang nakakaunawa ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo, diba? Opo, kapatid na Eli, yung talagang mga hindi pa naman talagang nagpakabulag at nagpakapanatiko, makikinig ka lang naman po talaga dito sa mga binabasa niyo pong talata na hindi naman binabasa po sa kanila
napakaliwanag po kapatid na Eli Hindi po talaga maiiwasang maniwala kang si Kristo hindi po talaga tao dahil mismong yung mga talata po na kanilang pinagbabatayan para iturong si Kristo ay tao, tinatalakay nyo po, hindi nyo po iniiwasan kapatid na Eli Kaya lang, hindi nyo binabaluktot, tinitingnan nyo po kung ano yung talagang konteksto ng mga talata na kanilang ginagamit. Ang problema po kasi sa kanila, kahit nakatabing-katabi lang nung sitas na binasa nila, yung magpapamali sa kanilang pinatutunayan, di po nila babasahin yon. O kaya kahit mismong nasa sitas lang. Gaya nung sinasabing sa Biblia, naparito, nasa laman, yung naparito, hindi na po nila papansinin yun. Naparito, saan galing? Wala na po yun Kaya lang, pagka hinimay nyo na po yung talata, talagang napakaliwanag po kapatid na Eli ng salita ng Diyos talaga. Yun po talaga kasi pag salita talaga ng Diyos ang binabasa, maliwanag po talaga. Kaya lang naman po lumalabo pagka hinahaluan na po ng sariling pakahulugan, tapos pipilipitin na po, lalabo po talaga yon. Pero saksi po yung mga kapatid nating mga iglesia ni Cristo. Biro nyo po, Bradeli, dumudurog sa pagkatao nyo. Kung sa pagnanasa niyang puntusan kayo ng puntusan, nakinig ng nakinig. O kita nyo, naliwanagan. Kasama natin ngayon at humingi pa ng tawad. At kaanib na po ngayon, kapatid na Eli. Kaya makinig lang sana Kaya ang ginagawa po ngayon ng mga kaaway, kapatid na Eli, gumagawa sila ng paraang siraan kayo para huwag makinig yung tao. Dahil alam nilang pag nakinig sa inyo, kasi maski naman silang mga ministro, nakikinig po yan Kaya nga sila natatakot na ang miyembro makinig sa inyo kasi pag silang nakikinig, nakikita nila durog yung kanilang mga paniniwalang mali na itinuturo At hindi nila kayang tutulan yung sinasabi nyo. Di ba kagaya po namin, kapatid na Eli, nililibin nyo kaming magsuri Makinig sa ibang mga pananampalataya Kaya lang, habang nakikinig po kami sa iba, lalo kaming nagtitibay na napakaswerte naman pala namin. Ang mga ngaral namin talagang nagtuturo ng totoo. Yun po nangyayari sa amin pero sa kanila, ang strategy, siraan kayo, durugin kayo, para wag nang makinig yung tao dahil alam nila pag nakinig at mag-iisip lang talaga, mabubuksan po isip. Dahil salita ng Diyos, makapangyarihan po yan At yun po ang binabasa nyo, kapatid na Eli, sa ating pag-aaral. Kaya napakaganda po nitong ginagawa nating Bible study, kapatid na Eli. Talagang nagliliwanag po ng husto yung mga maski nilabo na nila ng nilabo. Pag tinalakay nyo po dito, nakikita po namin, kapatid na Eli, kung anong pagkakaiba ng mangangaral na ang ipinangangaral salita ng Diyos kaysa mangangaral na binabaluktot, minamali ang salita ng Diyos na nasa Biblia, kapatid na Eli. Tignan natin, kapatid na Daniel, ang impression ng ating mga tagapakinig sa social media, kapatid na Daniel. Opo, mula po sa ang dating daan at The Old Path social media account, si Camille Collado, intro pa lang ang dami ng matututunan. Dapat talaga walang mag-iisip na marunong siya. Kasi lahat ng karunungan at kaalaman ay galing sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Vian Dante, iba talaga natututunan ko, Brother Eli, sa inyo. Catholic ako pero iba pa rin ang makapakinig sa aral nyo. Si Kim Balasbas, mula nang nakinig ako dito kahit hindi ako miyembro, parang may nabubusog sa loob ng aking pagkatao. Umiba na rin ang pananaw ko sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos, di niya pa rin ako pinababayaan. Si Hana, tingnan pa lang natin ang talatang Juan 3:6 ay makikita na natin si Kristo ay di tao dahil ipinanganak siya ng Diyos na Espiritu. Siya ay Espiritu rin dahil ang Ama ay nasa kalagayang Diyos, si Kristo ay Diyos din. Si Jose Ambeguia, salamat po sa Diyos dahil kahit hinahadlangan po ako ng mga kamag-anak kong INCM na dumalo ay nasusunod ko pa rin po yung nasa ng puso ko na makapakinig ng mga turo ni Brother Eli na naaayon sa Biblia. Si Benjo, huwag ka muna magalit. Isang tabi mo muna yung biases mo. Be neutral. Understand the point of Brother Eli. Nasa Biblia naman Ang problem lang kapag di mo tinanggap. Karen Ann Lagao, those who believe that Christ is a man are blinded by those who do not understand the scriptures. Si Jaja,
Salamat sa Diyos dahil hindi pinagkakait sa atin ang aral, laging well explained. Si Jenny Rose Adeser, ang saya ng puso ko po, Brother Eli, salamat sa Diyos. Nalaman ko po nang dahil sa inyo po na si Jesucristo ay totoong Diyos po natin na anak ng Panginoon. Si Rimar Regidor, magandang gabi mga kapatid. Malaking pasasalamat ko sa gabi-gabing pagsubaybay sa live ng ADD dahil dito ko napagtanto na mali pala ang mga narinig kong turo dati. Salamat sa Diyos. Si Alex, Sweet Alex Aquino, our Bible scholar in our generation. Para sa iba ayaw nila na totoo, sinasabi ni kapatid na Eli. Para sa amin, ito lang ang katotohanan na nagtuturo ng totoong salita ng Diyos. Jonalyn Plasabas Dayaw, maliwanag naman talaga pag ang espiritu ng anak, malamang ang anak ay espiritu rin. Lalawakan lang talaga ang pag-unawa, marirealize natin na iba talaga ang mangangaral na kinakasihan ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Si Badet Taday, thanks be to God. In less than a minute, Bible verse agad ang bungad sa atin. Katwirang mula sa Biblia na magmumulat sa atin sa mga katotohanan at kadakilaan ng Diyos. Truly amazing. To God be the glory. Nick Doctolero Jr. Dati ako ay NCM at galit kay Brother Eli. Ngunit namamangha ako sa mga binabasa ni Brother Eli hanggang sa ako ay nagsuri at namulat na sa katotohanan. Maraming salamat po sa Diyos na ilabas ako sa kamalian. Si Martini, may ilan talagang kung ano-anong ipapalit na terminolohiya at salita para lang sumang-ayon sa maling paniniwala nila kahit wala na sa konteksto. Si Jonale, nasa laman at may laman, tindi ng pagbabaluktot nitong mga taong ito. Isang salita lang ang napalitan pero malaking pagkaligaw na mangyayari sa iyo. Si Kiko Pangit, si Kristo ay naparitong nasa laman. Hindi siya natural na laman. Parang tayong mga tao, hindi tayo nagkatawang tao. Ipinanganak talaga tayong tao. Si Henry Orola, pagka wala sa Biblia, delikado, hindi naman kasi nababasa na paritong may laman. Nadaya lang kayo mga kababayang INM ng inyong mga ministro. Hindi po talaga sa inyo ipinaliwanag ang Biblia, kundi pinadilim sa inyo. Si Clarius Samson, salamat po sa Diyos at lagi namin napapanood at mensahe ni Brother Eli na galing sa ating Diyos. Blessed na blessed po kami ng asawa ko. Sana po ma-Bible study niyo po kami dito po sa Bataan. Si John Ray Inting Matugas, si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi talaga siya tao. Ito ang hiwaga ng verbo ng Diyos. Si Princess Pocon, si Kristo na paritong nasa laman, hindi na paritong may laman. Ibig sabihin, hindi siya sa mundo nagumpisa. Galing siya specifically sa sinapupunan ng Diyos. Juan 1:18, malinaw na nakasulat sa Biblia. Si Tess Laurente, salamat po sa Diyos sa programang ito. Marami tayong natututunan sa mga nilalaman ng Ebanghelyo ng Diyos. God bless you, Brother Eli and Brother Daniel. Si Malis del Prado, ang sarap lang po isipin na sobrang close ni Kristo at ng Ama kasi sobrang kilala nila ang isa't isa at lahat ng sinasabi ni Kristo, yun ang narinig niya sa Ama. Kaya walang sino man na higit nakakakilala sa Ama bukod sa kaniyang anak. Salamat sa Diyos. Si Marcos Ballesteros, hindi pa po ako kaanib pero dami ko natutunan dito mga utos at naliwanagan. Maraming salamat po, Brother Eli. Si J.An., sa pakikinig sa ipinangangaral ni kapatid na Eli, napakalinaw ng mga batayan na nakasulat sa Biblia na ang Kristo ay di tao. Ang kapal ng Biblia, pero ang ibang relihiyon, nagbabase sila kung saan lang sasakto yung kanilang paniniwala. Si Edwin Ignas, kung bubuksan lang natin ang ating puso at isipan, ay lubos po nating maunawaan na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay hindi tao, kundi siya ay nagkatawang tao. Salamat po sa Diyos. Si Fernando de Veraturda,
Mula nung magka-COVID-19 ay nayayamot na ako dito sa barko dahil nawalan na kami ng mga pasahero. Pero buti na lang nandyan si Brother Eli na patuloy na nagtitiyagang mangaral ng salita ng Diyos gabit araw. Salamat sa Diyos, naaaliw na ako sa tuwi-tuwi na. Si Wilfredo San Isidro, dito ko lang natagpuan ang matapang na mangaral kasi walang paligoy-ligoy. Pinapakita talaga ang evidence ng pagkakamali ng bawat isa. Kung usapang religion, ito yung hindi mapapahiya ng harapan. Sana matuto lang tayong tumanggap ng mali. Salamat sa Diyos. Yan po ilan lamang sa mga atin pong komentaryo sa mga social media accounts natin, kapatid na Eli. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyo pong pagtitiyaga. Aasa ako bukas, lalong dadami ang ating mga maanyayahan. Kapatid na Cesar, maganyaya kayo. Si kapatid na Cesar po, scholar ng pasugo yan sa Iglesia ni Cristo. Nakatanggap na yan ng ng medalya. Si Brother rin, may medalya rin. Si Brad, yung ministro nilang naanib sa atin, may mga medalya rin. Salamat sa Diyos. Kahit na tayo walang kwentang mga tao, ay pinagkaloob naman ng Diyos na, ayan gold medalist. Para si Caro, hindi po ako yan, Brodeli. Yung sa akin po, ang certification ko po doon, pinakamatalinong binata sa Pasugo. 1973 po yata yun Meron po akong binigyan na dyan kay Brad Mel. Kopya noon. Si Brad Romy, yung ministro nila na gold medalist naanib sa atin. Salamat sa Diyos. Sana meron pa rin mga ministrong mag-isip. Bagaman ganun man, salamat sa Diyos, mga kapatid, bukas po uli. Aasahan namin kayo kung loloobin ng